Yes, magandang araw po sa ating lahat mga kalakay. Ang pag-usapan po natin tungkol sa pricing, presyo ng ating tindang chicken, fried chicken. Magkano na ba ang benta nyo ngayon mga kalakay? Well, kung sa bagay, depende po yan kung ilang grams ang ating cut. Kasi may mga cut na maliliit, may mga cut na malalaki. Ang karaniwan na cut ng ating mga kasama ay yung 14 cuts or 12 cuts. Yan. Sa 14 cuts, binibenta nila dati ng 25 at naging 30 pesos. Sa 12 cuts, binibenta ng 30 pesos, naging 35 pesos. Gaya sa amin, 35 pesos mga kalakay. Ayan. So pag-uusapan natin yung magandang presyo, mga kalakay. Alam nyo, iba't ibang klase ng customer ang ating makikita kapag tayo nagninegosyo ng fried chicken. Mayroong customer na ang gusto ay yung malaki at masarap. Ayan. Mayroon ding customer na gusto basta mas mura, kahit mas maliit. Yan. So, depende po yan sa estado ng mga tao na customer natin, mga kalakay. Kaya, yung mga nagtitipid ay maaaring gusto nila yung mas mura. At yung iba, karaniwan na lang, kahit hindi gaanong masarap, basta meron, basta mura. Yun ang tinitignan nila eh. Kaya dito kumikita yung mga kasama natin na nagtitinda ng fried chicken ng mga mas mura. Baga, ito yung mahihilig sa price war. Yan, kaya kung nakakasabay ka sa mga kasama natin nagtitinda ng price war, mahilig sa price war, baka matatalo ka mga kaibigan kung hindi mo alam ang gagawin mo. So, yan po yung mga kasama natin nagtitinda dyan ng mas mura. Pinapapabaan yung price mo. Halimbawa, nagtinda ka ng 25. Maaring 25 din sila pero pinapalakihan nila yung cut nila. Mga kalakay. Maaring 14 cuts yung laki ng cut mo, yung chicken mo, pagka nakita nila na mas mabenta sa'yo, so parehas kayo na 14 cuts, binibinta nyo ng 25, ang gagawin nila is palalaki nila, so magiging 12 cuts sila, 12 to 13 cuts, kaya medyo mas malaki yung sa kanya, at same price kayo. Kasi ang gusto nila kasi, sa kanila pupunta yung mga customer. So, ang mga customer kasi, iba't ibang klase, gaya ng nasabi ko kanina, may gusto ng mas malaki na masarap, may gusto ng mas mura, kahit ano ng lasa, basta mapagtiyagaan. So, ganyan yung mga customer. So, kaya depende po sa lugar, mga kalakay. Kaya hindi natin masasabi na kahit masarap ang ating tinda, tayo na ang pipiliin ng mga tao. Hindi. Kahit hindi gaano masarap, kung mas mura yan, papatokin pa rin ng tao yan, mga kalakay. Base sa aming experience, mga kalakay. At sa aming diskarte kasi, hindi kami pumapatol sa mga price war, hindi kami nakikipagpalakihan ng manok, hindi kami pumapatol sa mga pamurahan ng presyo para gusto lang namin na makabenta. Kami po ay iniisip po namin yung may tutubuin kami, mga kalakay. Kahit kunti lang yung mabenta namin, kung may tubo kami, yun po ang importante sa amin, mga kalakay. Yan. So, i-share ko sa inyo kung ano yung diskarte namin at ano ang nangyayari sa amin, mga kalakay. Sa panahon ngayon buwan ng August, kasi
July, August, September, lean season po yan. Mahina po talaga ang benta. Maganda na yung naabot natin yung sell natin na break even. Yung break even po kasi, ito yung wala kang kita at wala ka namang lugi. Ayan. So pag nagpo-costing tayo, kailangan alam natin kung ano yung break even natin. Halimbawa po, sa isang araw, dapat kang makabenta ng 66 na piraso para maka-break even ka. Kapag ka hindi mo naabot yung 66 na piraso na benta, ibig sabihin ay lugi ka na, negative ang iyong kita. Paano nagiging negative? Kasi mayroon kang binabayarang labor, mayroon kang tauhan na papasilduhin, mayroon kang dapat na bayaran na renta ng pwesto, o di kaya ay kuryente ng pwesto, at etc. Mga kaibigan, kaya nagiging negative yung kita kapag hindi mo naabot yung break even. So yun mga kaibigan. So ang problema natin ngayon, yung iba nating mga kasamang nagtitinda kasi ay hindi sila aware doon sa tinatawag na costing. Yung pag-costing kasi, doon natin malalaman kung magkano yung puhunan ng bawat isang piraso ng fried chicken, mga kalakay. So hindi sila aware doon. Ang aware lang nila kasi is yung alam nila ang magluto, alam nila ang magtinda. So ang aim nila is makabenta. Yung makabenta. Hindi na sila aware kung may kikitain ka o wala. So hindi nila namamalayan kung minsan na wala na pala silang kita, mga kaibigan. Lalo na ngayon at mahal pa rin ang manok. Yan ang nagiging problema, yung presyo ng manok, mga kaibigan. Akala natin meron pa tayong kinikita dahil sa tumaas yung presyo ng manok. Hindi tayo nag-adjust ng presyo, hindi tayo nag-adjust ng cut. Hindi na natin namalayan na wala na pala tayong kinikita. Ang ikinasasama ko rin sa loob ko kung minsan sa mga kasama natin na nagtitinda. Biro mo sa amin dito talagang kung minsan ay sa isang pwesto namin, talagang hile-hilera kami dyan. Talagang tabi-tabi kami, mga nagtitinda ng fried chicken. Ginatawag nga nila, Chicken Joy. Yan, yung mga nagtitinda ng Chicken Joy dyan. Kasi tayo binansagang mga street vendor, ganyan, palengke vendor, dyan tayo nakasama sa stage, estado ng vendor na yan. Street vendor at palengke vendor. So, karaniwan kasi kapag nasa palengke ka, hili-hilira kayo. Kung titinda kayo ng fried chicken, doon kayo nilalagay sa isang lugar. So, ganun ang nangyayari. Kaya, kung walang pagkakaisa, lalo na kung walang asosasyon ng mga vendor, kanya-kanya diskarte na. Kagaya ng nangyayari dito sa aming lugar, walang association, so, walang pag-uusap ang mga kasama nating mga nagtitinda, mga vendor. So wala kaming pag-uusap. So kanya-kanyang diskarte. Ayan. Meron nga yung tinatawag ko kanina na nakikipag-price war. Kung ano yung presyo mo, halimbawa nagpresyo ka ng 35, binababaan nila 30. Doon sila sa 30 para ang akala nila ay doon sa kanila lahat pupunta yung mga customer. At kung nakikiparehas naman sila sa presyo, halimbawa nakipagpareha ka na, ginawa mong 30, abay pinapalakihan ang cut nila. So yun ang mahirap na kalaban mga kalakay, kaya lang kung minsan na hindi nila namamalayan na wala silang kinikita. Ayan mga kalakay. Sa amin kasi, so ganun nga, accept na natin na kung minsan pupunta sa kanila yung mga ibang customer. Pero yung mga loyal natin na customer pupunta pa rin sa atin kahit mas mahal sa atin. Kasi sanay na sila sa timpla natin, sanay na sila sa
sarap at lasa ng chicken natin mga kalakay. Kaya nagkukusting kami palagi kung may kikitain pa kami o wala. Kung nakakabinta pa kami ng hanggang break even, kung nalalampasan namin yon, tuloy-tuloy pa rin kami kahit alam namin na mas mura sa kanila at mas malaki sa kanila. Hindi namin iniinda sila, hindi namin sila pinapakialaman. Ang ginagawa namin ay diretso pa rin kami sa diskarte namin mga kalakay. At least kung naabot namin yung break even, nalampasan namin kahit konti lang, ayos na yun mga kalakay. Sa panahong ito, lean season, maganda na kung nalalampasan mo yung break even mga kalakay. Biro mo ito. Sa dating na 25 pesos, yan yung karaniwan. 25 pesos. Yan. So lahat 25 pesos karaniwan. Pero aram nyo, dahil sa pababa at pataas ang manok, nung tumaas ang presyo ng manok, mga materyales, siyempre kung hindi ka mag-adjust ng price, yan. So ginawa namin 30 ang presyo namin. Kung hindi ka mag-adjust, wala kang kikitain. Pero alam niyo yung ginawa ng mga kasama natin, nagnanatili sila sa 25 ilang buwan at umabot pa ng ilang taon na 25 sila. Kami 30 pesos na matagal na. Pero nitong June, July, sobrang lumobo ang presyo ng manok, naging 220. Sabi ko nga sa nakaraan kong mga vlog, wala kaming kinita. Wala kaming kinita talaga. Kaya napilitan kaming gawing 35. Yan. So, yung dating 25, ginawa ming 30 dahil sa nagmahal talaga lahat ng bilihin, lalo na yung manok. Dahil nung June, July, grabe talaga ang presyo ng manok. Biro mo, 220, 225 per kilo. Samantalang ang karaniwan 150, 160 per kilo ang manok. So napilitan kami, ginawa naming 35. Yan. So halos isang buwan na kaming 35. Ang ating mga kasama naman, siyempre naalarma din sila. Yung dating 25 nila, pinaw nilang 30. Biro mo yan, 30 sa kanila, sa amin 35. Yan ang masaklap dyan mga kalakay. Talagang binababaan nila yung presyo nila. Yan. Pero bakit buhay pa kami hanggang ngayon? Ganyan ang ginagawa nila siguro yung mga customer namin talagang nasanay na sa lasa ng produkto namin. Yun ang pinakamaganda sa negosyo mga kalakay. Kung masarap talaga ang timpla ng fried chicken mo, kahit anong mangyari, hindi lahat mauubos ang customer mo. Yung lalo yung mga loyal customer mo, kahit ano pang gawin ng mga kalaban mo, hindi mauubos yan. Meron at meron mananatili sa'yo. Kasi nasubukan na nila yung lasa ng fried chicken nila, nasubukan na yung lasa ng fried chicken mo. Mamimili sila kung ano yung pupunta nila. Bagaman may mga customer na sabi ko nga nung una na hindi sa laki at lasa yung pinipili nila, kundi doon sa pinakamura at pinakamalaki. Merong mga customer na ganon, mga kalakay. Kaya ang negosyo kasi talagang hindi mo masasabi talaga kung magaling ka sa negosyo, talagang meron at meron mga diferensya ang bawat isa. Kaya ang magandang gawin natin pagka nagninegosyo tayo ay tuloy-tuloy. Kapag ka huminto ka kasi ay talo ka na, mga kalakay. Biro mo sa amin, 17 years, hindi kami tumigil. Kahit nung pandemic, dire-diretso kami mga kalakay. Nagsarado na lahat ng mga kalaban namin, pero sa amin, diretso pa rin kami. Kahit wala kaming kita nung pandemic, diretso pa rin kami. Ayan mga kalakay. So, yan ang nagiging problema natin sa ating
pakikipagbaka, pakikipaglaban sa ating negosyo. So, ganun lang talaga. So, kanya-kanyang diskarte mga kalakay. Pero, mas angat ka kung mas malasa, mas masarap ang iyong timpla. At kung nagko-costing ka, ay mas malalaman mo kung may kinikita ka o wala. Pwede mong ipagpatuloy ang iyong ginagawa o palitan ang iyong ginagawa na diskarte. So, ganun mga kalakay ang maganda. So, sana napulutan ninyo ng idea ang aking sinare sa inyo mga kalakay. Ganyan po ang negosyo. So, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang alam sa negosyo. So, mas angat ang may alam. Sabi ko nga, mga kalakay. Alam mong mag-costing, magaling ka pa sa marketing, mas angat ka. Alam mo yung kung paano mag-price. Yan. Mas angat ka mga kalakay. So ayan, tuloy-tuloy lang. Sana nagkaroon kayo ng idea. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!